Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na balita ang kumalat ngayong araw matapos maganap ang isang biglaang pag-aalsa sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas at sa pambansang Lespo. Pinangunahan ito ng dating Pangulong si Rodrigo na muling bumalik sa sentro ng kapangyarihan upang hamunin ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting. Ayon sa mga ulat, ilang general at matataas ng opisyal ng Sandatang Lakas ng Pilipinas at ng mga Lespo ang nanumpa ng kanilang katapatan kay Rodrigo. Naging mitsa ng kaguluhan ang umano'y hindi pagkakasundo ng ilang opisyal ng gobyerno sa mga pulisiya at desisyon ng administrasyon ni Pangulong Kuting na ngayon ay nagdudulot ng malaking tensyon sa buong bansa. Nakipagpulong si Rodrigo sa mga pangunahing lider ng ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas at mga Lespo at sa hindi inaasahang hakbang siya ay dineklarang pinuno ng mga puwersang ito. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, ilang buwan nang napapansin ang paghihiwalay ng loob ng ilang miyembro ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas sa kasalukuyang administrasyon dahil sa mga umano'y pagkukulang nito sa seguridad na at bansang o pangbansang interes. Naging mabilis ang pagkilos ng mga puwersang tapat kay Rodrigo ayon sa mga saksi. Nakita ang mga tropa na nagbabantay sa mga paunahing langsangan at gusali ng Kamaynilahan. Kasalukuyan namang nagkakaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Samantala, naglabas ng pahayag ang palasyo na tumutol sa mga kaganapan. Ayon kay Pangulong Kuting, nananatili pa rin siyang lehitimong lider ng bansa at tinutusan niya ang kanyang mga tapat na opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Kamalespuhan na panalatihin ang kaayusan at igalang ang konstitusyon. Hindi tayo papayag sa anumang uri ng puwersang pag-agaw ng kapangyarihan. Ang demokrasya ay mananatili, ani ni Kuting. Sa gitna ng kaguluhan, nanawagan naman ang mga opisyal ng gobyerno at mga lider ng simbahan sa kapwa panig na gamitin ng diplomatikong paraan upang maresolba ang krisis. Patuloy na nag-aabang ang buong bansa sa mga susunod na hakbang ni Rodrigo at ng administrasyong ni Kuting. Samantala, ang mga mamamayan ay nanawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Patuloy na naging sentro ng usapan ang tanong, ano ang magiging kapalaran ng bansa sa harap ng mga kaganapang ito na nanatiling buo ang mga mata ng sambayanan sa susunod na kabanata ng istorya ng politika ng Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Dapat malawak ang isip natin. May mga bagay na dapat niyang sabihin as a challenge. Sana naman po wag tayong tanga. Di ba? Pag ang nagsabi niyan, Banateros, unsubs. Pag ang nagsabi niyan, ako, unsubs. Bakit? Kasi sadyang galit lang o sadyang inggit lang. Di ba? Ibig ba sabihin niya naniniwala si Doc Lorraine na magpa-positive si Sarah? Hindi. Ibig ba sabihin niya bayad siya? Hindi. Kailangan lang niyang sabihin yan. Kaya po dapat naiintindihan po natin ang bagay. Since political blogger kami, now a broadcaster, journalist of anchor of SMNI, may mga bagay kaming dapat sabihin, pero alam natin ang dulo. Sana po, lawakan po natin ang pag-iisip natin. Hindi yun. Pagka nagbanggit ng ganyan, pag nag-test kang positive ka, BP Sara, I will withdraw your support. Bayad ka, Coach Oli. I-exercise po natin dito kay Coach Oli yung nag-iisip. Tuloy. Tama si Doc Lorraine. Ako, naniniwala ako.
Solid Duterte po ito. Ba't niya nababanggit? May konteksto po. Lagi niyong iisipin ganun, ha? Ba't niya nababanggit na i-withdraw niya support niya pag nag-positive si BP Sara? Anong sabi ko sa inyo kagabi? Magsasalita ba kami? Lagi niyong tatandaan ito. Ayoko po itong ulit-ulitin kasi baka magalit sa akin ang kasamahan ko. Ilista niyo na po. Ha? Magsasalita ba kami? Not according to the plan. Hello? Nasa loob po kami. Hello? Need I say more? Ha? And I will tell her, I will demand for her to resign. I'm really going to do that. No, so there's a clip now, no, because this is what we really want. We really want. Daming nagalit eh. Ang daming nag-react dyan. Oh? Sus. Ulitin ko. Baka hindi ko na maulit to eh. Sana hindi nanonood ka grupo ko. Hindi kami gagalaw not according to the plan. Kasi sinasabi ko na po eh. Anong nangyayari? Sana po yung mga malalatak ang utak. Ito po oh. Gamit. Tingnan nyo kung paano nilatag ni Doc Badoy. Tingnan nyo next move niya. For the President, the Vice President, the Senators, the members of Congress, and Cabinet members to have themselves tested with the drug hair, that hair follicle. Ayan, pinapasok niya na. Lahat po magpa-drug test. Si BP Sara inunahan niya. Pag nag-positive, we-withdraw niya support. Tapos ino-open up niya na lahat magpa-drug test. Anong next sasabihin ni Badoy? Drug test. Okay, there's a clip. Ni Ma'am Lorraine. Pasok! Hello? Bago pa kumandidato, doon pa lang sa COMELEC, pag file pa lang ng candidacy, kailangan may drug test na. Alam ko pa. Bago natin ituloy. Yung mga hindi ko pa po subscriber, subscribe. Huwag po kakalimutan na dito po, fair po tayo, ibinabalita natin. Fair po lahat tayo dito, okay? So subscribe po kayo kay Coach Oli. Doon sa mga nakasuporta, higit sa lahat sa mga Duterte, solid po tayo. Tatandaan nyo yan. Okay? So, thank you po. Subscribe. Kakaano dyan, 90 days eh. Every 6 months daw. 90 days, tapos every 6 months pag nanalo. 90 days before siyang Mag-file. bago election, tapos every 6 months pag nanalo. So, talagang masasala yan. Oo. Pero, mauna ka kaya pulong? Hamon ka ng hamon. naghamon ka. Kaya hindi ka mauna. Nako. Bayad ka, Boss Dada. Ba't pati si Pulong dinamay mo? Ba't di mo inuna si Marcos? Hamunin na rin natin, hinahamon na si Bibi sa... Nagbintakan si Pulong. Pati ikaw magpa-drug test ka na. Kasi siyempre, hindi, banat ba? Siyempre, alangan naman magpapanukala ka. Tapos, ikaw may tinatago ka, di ba? Dapat ikaw mismo, may panukala ako. Pero alam mo, pero last year pa yun eh. Ulitin. Kasi every 6 months yung sinasabi Uy, niya. grabe ka, Boss Dada. Lumipat ka na. Ba't lahat pinapanawagan mo ng drug test? Ay, wala ka. Dapat si Marcos ang panawagan mo. Bukas naman kayo ng mga vlogger, sasabihin naman, Banateros, si BP Sara, at si Pulong. Hindi nga, lead by example. Yun lang naman ang sa atin. Patas tayo dito. Nag-iba ang tono ng Banateros, di ba? Kinampihan, senyor. Kasi tinan mo ang administrasyon, sila Abalos, sila PBBM, sino pa yung mga, lahat yan, may hamon na ang sambayanan ng drug test. Hindi sila nag-a-adhere. Hamunin natin itong mga Duterte. Tingnan natin kung itong mga Duterte mag-a-adhere. Di ba? Baka may tinatago. Ang suggestion nila, may video daw dapat. Meron dapat. Live.
Kailangan mag-set ang mga Duterte ng standards. Yan. Video, habang kinukuha, tapos hanggang dun sa madalas sa laboratorio. Pero alam mo, Boss Dada, sangayon ako sa iyo dyan eh. Wag po kayo magagalit Dami mong alam, Coach Oli. Dami mong alam. Oo. Sige. sa amin ha. Baka sabihin lumipat na kami. At Totoo yan. Totoo yung sinabi mo. Ang daming nag-unsubs. Lumipat na kayo. Bakit si Vice President? Ay talaga, hindi ko nakita yan. Ang thumbnail nila nilaglag ng Banatero si BP Sara at ang Duterte. Hindi ko po alam yan. Sino kaya yan? Pero huwag nyo na ibanggit dito ha. Ay, hindi naman ako nakikipaglaban sa sa mga iba. Nilaglag namin si BP Sara. Wow! 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 Oo. Mapapakanta ako. Nilaglag namin si BP Sara. Tuloy, Coach Oli. kinakampihan, hindi po yung panghamon namin kila BP Sara. Ngayon pati si Pulong, hinahamon na natin. Makakatulong po sa lahat. Kasi kung ayaw nila magpa-drug test, ang talagang matutulong natin dyan, yung mga talagang hindi adik, diretsuhin na natin. Correct. Diretsuhin mo na yung hindi adik, magpa-drug test. Oh. Test para mapilitan, pakita natin kung ano yung tama. Kasi, kaya tama yung sinabi kanina dapat live. Dahil alam nyo yung nangyari last election, tandang-tanda ko yun. Bigla na lang, may lumabas Di ba si Isko, nakita ko yun, si Tito Soto, si Lacson, nagpa-drug test yan live. Biglang yung isa, na kandidato, biglang Sino yung isa? Si Bonget. meron ng result. St. Luke's. Ito, yung mga nabanggit ko, PIDEA. May result. Oy, St. Luke's tapos Pidea, o diba? O diba? Oy, Coach Oli, ba't hindi mo pina-call out? Tatawa tuloy ako. Wala na yung coach. Delete na yon. Nawala na, di ko nakita. Mahina ka, EJ Banateras. Pag may nakita ko yung ganun, download agad. Screenshot. Magre-report ka dito, wala naman pala. Nabura na. Sunog! Bakit? Ito kasi ang ginagamit. Hindi ito. Ito. Yan ang problema sa iba tuloy! Tapos, isang substance lang. Oo. Hindi siya lahat. Katulad nung kay Inday Sara na lahat ng drugs, ecstasy. Lahat. Oo. Tsaka the day before, nag-a-announce na sila magpapadrug test. Yan ang gusto natin. Mag-a-announce, magpa-drug test, naka-live. Oy, ganda nun. Sabi ni EJ, papalusot ka pa EJ Banateros, i-record ko sana kaso nasa labas ako di sana in-screenshot mo kahit yung thumbnail. Screenshot lang. Tuturuan kita mag-screenshot. Ayan, pipindutin mo lang yan dito. Screenshot na yan. Joke lang, wag ka magagalit ha. Screenshot nyo lang yung thumbnail. Diba? Kasi mayroong mga ganong tao, may mga ganong vlogger, hilig mag-delete. Tuloy! So, ibig sabihin, alam. So, ito, kinu-call out natin before, biglang, kaya tanda ko yan kasi bigla na lang lumabas. Sabi ko, hindi credible yung drug test na yun. Bigla na lang lumabas. Sinabi ko yan hindi credible yung drug test. Nimbongit nun. Mainstream media yan. Tsaka mahirap din kasi magpakatiwala na ngayon Kasi kapag hindi ginawang live yung drug test na yan or hair follicle test, alam naman natin ngayon halos lahat kayang-kaya ng manipulahin. Tama yan. Kaya Anong masasabi ni Maharlika? Ikaw ba? Ako may tanong lang. Maharlika, payag ka ba magpa-drug test si BP Sara? Yan. So,
Maharlika, anong tingin mo doon? Ang sinasabi nila, na-cut off ka, pero ang sinasabi nila Banateros, Idiniin pa, oo. O, iniano ng Banateros na magpa-drug test si BP Sara. O, ano masasabi ni Maharlika? manguna dyan, si Pulong, kasi siya ang nag-ano ng bill na yan. Pati yung mga vice president, basta lahat, mga Dutertes. Ay, tama-tama kasi Yes. di ba si Trillanes, meron din siyang case na final na sinasabi niya involved sa drugs si Congressman Pulong. O, pati si Trillanes, di ba? O, kaya dapat pati si Pulong kasi siya naghain yan eh. Nag-drug test na yan eh. O. So what do you think? Yeah. Yeah, they're right. Kasi you have to lead by example. Ikaw, Yun! Sabi ni Maharlika? They're right. Tama daw ang Banateros. Ako'y tama. Sinasabi ko, tama din naman si Maharlika. Patungkol sa pag-call out. Call out niya rin dito si BP Sara. Naku, nayari na. Maharlika, nabayaran ka na daw. Ba't mo kino-call out ba't mo i-call out ng drug test si BP Sara? Sunog! Sunog. Sabi ni Gina PH, pinagkakakitaan ng video tapos delete agad. Di ba? Hindi ko inaano si Maharlika. Ibig ko sabihin lang, ang point ko dito, kahit si Maharlika po, na ginagawa ng Diyos nung iba, kinall out din si BP Sara. Paparinig ko po, i-call out niya rin, dapat talaga magpa-drug test lahat. Ibig ba sabihin, bayad siya? Di ba? Okay. Kahapon po, sinabi na po natin yon, di ba? Okay. So sana yung mga kababayan natin, kalma po. Huwag po tayo masyadong judgmental sa iba. Kasi po yan, especially Banateros, ako na lang, hindi ako magsasalita not according to the plan. I always listen to the authority. Nakikinig po ako. Tandaan nyo to, nakikinig ako kung ano sinabi ng SMNI. kung nagsulong ng batas na yan, pangunahan mo. 'Di ba? Magpakita ka, ikaw ang maging role model na patunay na ikaw na nagsusulong ng batas na ito ay free from drugs ka. Siya mismo. Ikaw nagsusulong ng batas, ipakita mo rin na ikaw ay free from drugs. Si Maharlika nagsabi. Hindi ako. Okay na po ba tayo? Kasi diniscuss din natin ito eh. Nagpa-drug test na rin ito si Pulong. Pero sa palagay ko, ulitin niya rin. Okay na tayo. Ang tama din na ang panawagan natin kaya Not by Mike, sabi niya, gandang hapon Coach Oli, solid Banateros LDS. Yun, legit Duterte supporter, shout out sa'yo. Okay, sang-ayon kay Maharlika dito. Tama naman din siya eh. I mean, parehas naman yung panawagan namin. Di ba? Ang galing. Sabi ni understandable. That's called cornering the opponent. Ako, lead by example para ma-provoke yung nasa taas yun. Sana, lahat ng Pilipino ganyan mag-isip. Kaya lang yung iba hindi. Bakit? Inuuna ang pagiging judgmental sa tao. Kaya yung utak nila hindi tumatakbo. Bakit? Naghahanap ng butas. Paano nila ilulubog ang isang tao? Ngayon lumabas, parehas ang call. Saan sila ngayon? Nga. Bakit? Hindi tiningnan yung strategy. Hindi tiningnan yung plano. Tama ka, understandable. Sana mahawa mo yung mga tao. Mga Pilipino. Sara, actually, sinabi ko yan sa mga nakaraang vlog, na para mapatunayan nila, hindi lang yung tayo yung mga nananawagan. Even ako, I will subject to hair follicle test. Sabi ko nga, ako'y nakaschedule na. Ako rin. Payag din ako dyan. Maharlika. Tama naman si Maharlika dyan. Dapat tayo din mag-subject. Lahat. Pero, para hindi harassment, lahat po sana political vloggers. Para maganda yan. Magkaalaman sinong adik. Sa mga political vloggers. Yung ayaw, takot. Delikado.
Ganun lang kasimple yun di ba? I think 2-3 months ago, hindi ko pa napupuntahan. Bayad na nga yun eh. So I will do that also as a vlogger para makita natin kung sinong bangag dito. Kasi Correct. pinagbibintangan din tayo ng mga trolls nila, ng mga ano ng Malacanang na binabalik sa atin. Yan, tama yan, mahal ka. Dapat lahat tayo. Diba? Itong mga ano na to, itong mga doers na Ay, doon sa mga hindi ka pa po subscriber, paalala lang konting commercial, ha? Oo, subscribe po. Yung mga unsubs, naintindihan nyo na, subscribe na ulit. Balik na. Subscribe na, okay? ito, binabalik nila sa atin na tayo ay yun na maaring gumagamit ng ganito, ng ganyan. So ako, patutunayan ko din sa kanila, I will undergo hair follicle tests also. And maganda yung panawagan dahil tama lang na si Inday, talagang magkaroon din tayo ng panawagan, you do it. So, the Vice President actually should start now. The Vice President should start now. Demand po yan, ha? Now eh. Ano bang ibig sabihin ng now? Next year? After 6 months? Sige nga, ano yung now? After 5 years? Sa 2028 election? Sa 2025 election? O sa lalong madaling panahon? Because ako, ang dating sa akin ng now, is a demand. Bakit? Ngayon na. Magpa-drug test ka, now na. Nagagalit. Dapat siguro, Banateros, hindi kayo magdidemand sa Vice President. Ba't nyo dinidemand ang Vice President? Mag-suggest lang kayo. Masyado kayong galing-galingan. O anong sabi ko kahapon? Anong sabi ko sa SMNA kahapon? I think VP Sara should do it as soon as possible. Daming galit! Ano? Okay na. Ano sagot ng iba? Huwag niyong i-demand. Hindi po dinidemand. Request din po yan. Pero sa lalong madaling panahon. Okay na tayo. Subscribe na. Dapat ngayon siya talaga mamuno dahil ay manguna dito sa hair follicle test na ito. Hindi ako talaga, gusto ko na talaga magpa-drug test. I just respect my group. Ayoko kasi honestly actually sinuggest ko na to sa grupo eh. Ayoko lang magbida-bida na mangunguna. I mean, saglit lang naman yung pupunta lang ako dito sa ospital eh. Papadrug test ako tapos eh. Kahit sa PDEA pa walang problema. Kaya lang, ayoko naman pangunahan. Yan yung tinatawag natin na hindi mo binabypass yung grupo mo. So, antayin natin. But kung ako tatanungin, gusto ko na. Wala naman ako, bakit mo pagtatagalin? Wala naman akong tinatago. Hindi naman siguro magpapositive yung kape. Kape lang naman tinitira ko eh. O ngayon, dahil may sipon ako, di ba? Yung gamot. Niusip. Vitamin C. O kung ano man ang tinitira kong gamot. Pero hindi naman bawal yun. Over the counter yun eh. Sakali, I know na mahirap, baka sakaling sumunod si Marcos Jr. Pero again, tama, dapat sabi niya, baka sakali sumunod si Marcos Jr. Hindi, mali ka dyan, mahali ka. Gaganon na naman sila. Kung ako nagsabi, mali kayo dyan. live telecast from collecting the sample, the specimen. Yan, sinabi na rin namin yan kagabi. Ipakita talaga sa taong bayan kasi yung nakaraan, 'di ba, yung kanilang yung nakaraang test niya na sinurprise na lang daw yung taong bayan pumunta sa St. Luke's. That was questionable, like more than 2 minutes lang, 'di ba? Questionable pa yung time ng Malisin ko to, baka mag-suitability kasi yan eh. So ngayon, naiintindihan nyo na. Di ba? Okay. Uulitin ko. Hindi po kami magsasalita sa group. Lalong-lalo na ako.
not according to the plan. Ako ay may pagka-submissive sa authority. Pansin nyo. Pansin nyo naman siguro, sumusunod tayo. Sa mga taga sa SMNI, KOJC, alam nyo naman siguro. Halatado nyo naman. Medyo submissive ako sa authority. Kita nyo naman siguro. Okay? So, kalma lang kayo, ha? Sana po, paganahin natin ang utak. Kasi alam mo, kaya lumulubog ang Pilipinas. Kasi lagi natin pinapaandar ang emosyon natin over our head. O kaya, may lugar po ang puso. Pero kailangan na ipupwesto ng utak. Kasi pag pinangunahan tayo ng puso, halimbawa, ang gwapo niya eh. Hindi, mahal ko na siya eh. Adik nga eh. Bakit mo? Mahal ko siya. Love conquers all. Adik nga eh. Papakasalan mo. Basta mahal ko siya, magsasama kami sa hirap at ginawa. O bahala ka. Yun yung pinapangunahan. Dapat nag-iisip ka. Kukuha ka ng partner, lahat nag-iisip ka. Una, sa pagkuha ng partner, ask God kung tama ba siya. O, yan lang ang aking payo. Kayo nang bahala. No, but ibig ko sabihin, hindi lahat ng nasa puso, ginagawa kasi kadalasan mali yan. Kasi ganyan din ang sigaw ng mga adik. Feeling ko tama itong ginagawa ko. Kasi isa lang naman. Isa lang. O yung mga sugarol, tataya lang ako isang beses. Isang beses lang, sabong. May natatapos ba sa paisa-isa? Sabi ni Marie, guilty ako dyan, coach, but in another world na. Di ba? Ingat po, ingat. Kailangan nag-iisip. Ako, nako, dami ko ng experience. Ganyan. Pag nakakita ako ng may topak yung babae, bam! I'm out. Boom! Bye-bye. Kasi madali mo mahalata yun. Madali mo. Pagkalaon, lumabas yung topak. Sabi ko, sapul agad. Tama na naman. Alright, ito. Pakinggan natin ito, ha? Sang-ayon ba kayo sa drug test na tinutulak ni Pulong Duterte? Opisyal ng gobyerno sa panukalang batas na inihain kahapon ni Naku, Magalong! Unconstitutional ka, bakit ka pabor dyan? City 1st District Representative Paulo Duterte na isailalim sa random drug test ang mga government officials. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas makapagserbisyo ng maayos. Alam mo, may prinsipyo to si Magalong. Ito yung pinag-uusapan namin sa SMNI na diniscuss namin na ito'y inalok daw ng PNP chief pero tinanggihan niya dahil may kapalit. Magiging sunod-sunuran. Yan ang prinsipyo. Ngayon, sang-ayon siya na magkaroon ng drug test. Alam mo, nabibilib ako dito kay Magalong, ha? Sana kumuha to ng mataas-taas na posisyon. Okay siya sa Baguio, no? But national position, you know why? Kailangan natin yung mga taong katulad niya eh. Yung may prinsipyo. Publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Exactly. Bakit natin pinahahaba pa ito? May galiwaw. Drug test lang. Kung wala kang kinakatakot, ba't ang daming diskusyon? Pa-drug test na. Sakay na. Simple lang eh. Alam mo, ang daming allergic sa salitang drug test ngayon. Pati yung mga bangag vloggers, pati yung mga ensimada vloggers, allergic sila dyan. Iiwasan nila yan at all cost. Kaya nga, anong tanong ko sa inyo kagabi? Yung mga bangag vloggers ba? Mga ensimada vloggers ba? Or yung mga loyalista talaga kay Marcos, hahamunin at i-call out si BP Sara magpa-drug test? No, they will not do it. Why? Bubuelta sa kanila eh, and they know it.
Kaya nga sabi ko, tanong ko, bago nyo kami husgahan, tanong nyo sarili nyo. Kaya bang gawin to ng mga bangag vloggers? No, they cannot. They cannot call out BP Sara na magpa-drug test. Iiwasan nila yan. Ililigaw nila, iibahin nila topic. Di ba? Kung magiging batas yan, di napakaganda. At kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor na walang problema sa kanya ang pagpapadrug test. Pabor din dito si Mayor John Ayin ng Sara Iloilo. Anya kahit gawin pa ito kada 3 buwan. Ayan o, ang dami na nagsasalita. I mean, alam mo kaya pinangunahan na po namin yung pagsasalita about this. Call out si BP Sara. And then pag nagpa-drug test si BP Sara, susunod si Pulong, susunod si Mayor Baste, susunod si Kong Pulong, tapos magsusunuran lahat. Kita nyo, dumadami nag-a-agree. Mag-i-snowball yan. At pag maraming mga public officials, elected officials ang nagpa-drug test, Marcos has no option but to take the drug test or to resign. Ngayon, naiintindihan nyo na buong plano. Hindi pa lang namin masabi kagabi kasi, but this is in the open na. Diba? Pwede ko nang sabihin. Ipayag siya. Ganito rin ang opinyon ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao. Hindi, sabi dito, problema kung papasa sa Congress yung proposed bill ni Kong Pulong, alam naman natin na hawak. Yes, I agree with you. Sa tingin ko, hindi muna yung papasa kasi hawak ni Tamba yung Congress. Pero kung magkakaroon ng maraming magbo-volunteer na mga elected officials, including yung mga secretary, kung sila ay talagang magpapadrug test, di ba?